Is it really dangerous to go alone in favela? Okay na? Peligroso. Binibenta nila yun ng hindi actually legal kasi Like in the recommendation of Bogota says, never go to top of the city, it's dangerous. may iba pang mga nakatira sa hindi. Mga dati silang mga addict talaga. Hi be, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. So ngayon be, it's another brand new day here in Colombia. And for today's video be, eto na to be. Eto na yung ating tour ngayon. Ngayon nakasakay na ako dito sa sundo ko. Hindi ko nga alam actually kung ako lang mag-isa ba dito sa tour na to or mayroon ako magiging kasama. Balik tong tour na ito, nasa 7,000 pesos. Actually, kung magdi-DIY lang naman ako dito, mura lang tong gagawin ko. Pero dahil gusto ko binabayan ko ito yung peace of mind ko. Para, sabi naman actually, sabing nila, kung mag-iikot ka lang talaga dito sa Bogota, kahit 2 days lang, pwede na. Pero dahil hindi naman ako talaga nag-iikot lang, minsan, gusto ko talaga yung nauupo lang ako at ini-enjoy lang yung lugar-lugar, yung ganon. So, 4 days yung iaalat ko dito. And sabi pa nung kaibigan ko na merong Colombian din na friend, sabi niya, ako Francis, hindi ka naman na mahihirapan dahil hindi ka naman na bago sa traveling. So, kakayanin mo na yung Colombia. So, dati, sasabi nila, ganun siya scary. Ngayon, hindi naman na daw. Oo, so ano pa rin ako sa daw. And meron pa rin akong doubt dahil dyan. Ay, nakikita niyo naman guys yung labas nila, di ba? Sobrang daming graffiti everywhere. Kaya sasabi na napaka-colorful and ayun talaga yung somehow they try to before from the dark past, no? Sinubukan talaga nilang mabago yung image na meron tayo sa bansa nila with also the arts. Is it really dangerous to go alone in favela? Okay na? Peligroso? ¿Dónde vamos? No, because for security, one person for you and the baby. Okay. Acompañada, how do you say acompañada? Company with you. Yeah. Thank you. Yeah. So, nagits naman natin na meron daw ako maging security para makakasama ko daw doon. So, hindi ko alam kung nasagot yung tanong. Pero, ang dami nila dito, street art, graffiti. Alam mo yun, sa isip ko, sabi ko na, I don't think na gano'n naman to ka-dangerous. Kasi, hindi naman lahat ng tao nakikita mo, dyan doon utang ka Francis. Pero syempre, hindi natin tinatanggal din yung fact na it can happen anywhere. Thank you. Meron sila dito para pandesal. What do you call this? Pan de uno. Pan de uno? Sarap guys. So good. Yes. I really love this. How many tourists aside from me? Huh? How many passenger? How many tourists? Just me? Yeah. Okay. Oh, okay. So they just Okay. You're lucky. Wow. So welcome. Wow. I'm David Cruz. Nice meeting you, David Cruz. So, well, where are you coming from? Philippines. Philippines. Oh, Filipinas. Okay. Las Filipinas. Well, today we're heading completely south of the city. Maybe I don't know if you have heard that in the recommendation about Bogota. Says, never go to south of the city. It's dangerous. Well,
it's like a very stigmatization about the south of the city. And well, south of the city has its own dynamics. Noong 1948, nagkaroon ng Bogotazo sa Colombia o The Attack in Bogota. Dito nagkaroon ng malaking outbreak ng riot matapos ang assassination sa Colombian liberal leader na presidential candidate nila na si Jorge Eliezer Gaitan. Dahil dito, nagkaroon ng maraming gulo na halos nasira ang 100% ng kanilang syudad. Karamihan sa mga mayayaman na mamamayan ay tumira dun sa bandang north ng kanilang lugar, samantalang yung mga mahihirap naman ay nagstay sa south, kung saan nagsimula silang magtayo ng mga barong-barong at saka nagsimula na rin tumira ang mga tao na kalaunan naging tirahan din ng mga maralitang Kolombiano. So ayan ngayon, kinukwentahan tayo ng tour guide natin tungkol doon sa south side ng Bogota. Nasasabi nga nila doon sa bandang south daw is medyo delikado. So luckily, kumuha naman tayo ng tour. Hindi tayo siya doon paglalaro masyado. This is our tour guide, David. Okay. Thank you. Parang medyo mahal din pamasahin nila, no? Nasa 100 din. Fairness, ang ganda ng kanilang bus station dito. Kanilang bus system. This is beautiful. So in fairness guys, ang linis ng kanilang stasyon dito ng Transmilenio, yung kanilang parang bus na wala sila dito ng train system kasi medyo bundok yung area. Tsaka dahil sa medyo bundok yung area, nakakahingal guys. So, ito, sakay tayo. Sabi niya hindi naman daw din lahat ganito kalinis. So, bongga na ito. O, diba? Tulad sa atin, yung mga bag din nila dito nasa harap din, wala sa likod. Pagdating naman sa transportation, one of the best ang Colombia sa South America. Ibinibida nila ang kanilang well-structured transportation network sa mga city ng Bogota at Medellin. Dito matatagpuan ang kanilang mga BRTs o mga bus rapid transit na talaga namang efficient, malawak ang coverage at reliable. No me molesta nada, no me choca. Que sale mentira de tu boca. No. So ito na guys, sasakay na tayo ng kanilang cable car. Welcome to Transmicable. Okay. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Por favor. On this side. Okay. So ayan guys, maandar na yung kanilang cable car. Pero yung cable car nila to, hindi ito pang turista beha. Ito yung para regular transportation ng mga tao papunta doon sa mga bahay nila. Look at the view. So dito ba sa district na tabi, sa may Ciudad Bolivar, nasa 1 million yung kanilang population, more or less. So yung ibang bahay na magaganda doon, mga pabahay siya ng gobyerno. Tapos yung iba naman dito, dahil syempre mahal dito sa baba, nagtayo sila ng bahay dito sa taas. Hanggang sa dumami na sila ng dumami. Ito na sila ngayon. There was people who didn't have enough money to buy a lot in this area because they are quite big. It should to be like affordable, no, not as affordable. So they started to invade the mountain. When they started to invade the mountain, started to, well, like the process I was telling you, very very humble house, a lot of poverty. Medyo mabilis lang yung ating ride at andito na tayo guys ngayon sa taas. Wow. Hola. John. Nice meeting you. I am John. Okay. Inhabitant of area for 25 years. Oh, wow. Welcome to El Mirador El Paraíso. One experience more for your life. Okay? Gracias. Pinakilala ako ni David Cruz kay Juan or John na isang dating drug addict na ngayon ay binabago ang kanyang buhay dito sa Mirador So, Pabella. dito tayo ngayon sa taas.
So ngayon, mag-ikot tayo dito sa lugar nila. Dito sa area to, medyo mas commercial area to. And after neto, pupunta tayo dun sa mas depressed area ng city. Gracias. Estaba viajando por ahí, estaba llegado a mirar, a revisar las medidas, a ver cómo. No, pero no crea que ahorita el jueves y el viernes eso se pone bueno aquí en. Que va bueno que más por la iglesia. Commercial street Ajá. of El Paraíso neighborhood. So more than 40 neighborhoods come to this area right there every day. At this moment it's closed, Aha. but after some time it gets more vivid. Para din silang Pilipinas, no? Na yung mga lugar na hindi ganoon kaganda, tatawag din nilang paraiso. Di ba sa atin may Payatas, paraiso rin yung lugar doon? Eso sirve. Creo que la verdad. Eso sirve para hacer cosas chéveres para los chicos. Estamos comprando. So karamihan sa mga nakatira dito daw is mga, di ba, meron yung problema sa Venezuela. So karamihan ng mga nakatira dito, mga taga Venezuela talaga. Kaya naman yung mga bahay nila medyo barong-barong pa kasi wala naman sila agad ditong trabaho. And then eventually, pag nagkakaroon sila ng pera, doon nila inaayos yung bahay nila para maging bato naman yung mga pader nila. At syempre, para mas maging komportable yung tirahan nila. Karamihan sa mga bahay dito is gawa talaga sa mga pinagtagpi-tagping yero yung kanilang mga bahay. Yung iba gawa sa mga pinagdikit-dikit na natabas na kahoy na yung bahay nila. Welcome to Maravillas de Dios neighborhood. Sobrang bakong-bako ba yung daanan natin dito ngayon, no? Aquí van a dejar de contacto. Pues ahí donde está el GIF, papi. Esa es la idea, hacer una de una entidad, de una ONG que quiere donar el parque, pero no hay terreno a donde. Ajá. Acá nos toca terminar de hacer la calle, nos ha tocado a pique y pala, pero ahí vamos. Eh, nandito na tayo, guys. Okay. One more. Okay. Is this like cement? No, this is not this. Sand? This is sand. Ah, okay. Ganda na kulay na buhangin nila, guys. So, so beautiful. Hiking pala ito, guys. So, dati itong buong lugar nila, ganito lang yan. Ayan o, tinan mo. Itong mga lupa na to kasi, taniman talaga yan ng mga magsasaka dito. Pero nung na-realize ng mga magsasaka na wala namang pera sa pagsasaka dito sa kanila, sabi nila, naisipan na lang nila na, ayan, ginawa nila ng hati, ayun, may mga daan na yan, para yung gitna niya, mga lote-lote, hinati-hati nila para ibenta. Binibenta nila ng hindi actually legal kasi wala naman silang papeles talaga, pero wala namang magagawa yung gobyerno dahil hindi naman nila pwede paalisin yung mga tao. So, paunti-unti, yung lugar na to, nagsimula sa 20 lang, ngayon nasa 300 na yung community nakatira dito. And ito yung history niya in the next near future, hinging bahay na yan. Imagine, 20 to 300, nagsimula lang to itong lugar na to, tirahan ng mga tao noong 2018. So, in less than 10 years, 6 years pa lang, dumami na yung tao. Yung iba pang mga nakatira dito ngayon, mga dati silang mga addict talaga na ngayon nagbabagong buhay na, natatayo na sila ng sariling bahay nila. Dati mga homeless sila pero ngayon may mga bahay na sila. Actually, hindi naman sila nalalayo sa kulturang meron tayo sa Pilipinas. Karamihan sa mga bahay dito, actually wala pang linya ng tubig at ilaw. Pero unti-unti nilang inaayos yan. Bale, doon sa bandang unahan dahil meron doong mga linya ng tubig at kuryente,
kinakausap na ng mga tao dito, kinakalampag na nila yung gobyerno para mabigyan din sila ng mga basic services. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa kabilang side ngayon. Tapos meron daw akong titikmang pagkain. Donde desemboca el agua de acá de la laguna. Pansin nyo guys, hindi masyado maraming tao ngayon dito. Which is, hindi naman normal talaga dahil ngayon may holiday sa kanila. Kaya wala masyadong tao, wala masyadong estudyante, wala mga tao naglalakad papasok ng trabaho. Buenos días, Bessie, ¿cómo estás? Yes. Bien. Ito guys, yung mga paninda nila dito sa kanilang talipapa. Meron silang kamoting kahoy, sibuyas, papaya, saging, sabayan guys sa kanila. Diba? Ang lalaki ng saba nila. Hello! Do you know this dog? And guys, titigil naman tayo sa kanilang bakery na kanilang pagkain. Camera ano na. So, titigil, ano na camera? So, ito ba, dito. So, ngayon, isa ba? So, ayan ba, kakain muna tayo sa kanilang bakery ng something dahil nakakapagod may lakad-lakad. Let's go. Hi. Hola, buenos dias. Well, you can choose. Oh. Mediterranean. Okay, I'll try that. Yes, but this or this. What is curious for you? This one, yeah, this one. Me regalas dos de estos, porfa. So ayan guys, ito yung tinapay nilang famous daw, subukan natin. Yes. Akala ko hotdog siya. Hindi pala. Tamis siya. What do you call this bread? ¿Ah? What do you call this? Name? ¿Cómo le llaman a este? Pan de what? Bueno, este es un pasaboca Pasa boca? de bocadillo. This is guava candy. Ah, okay. Bocadillo. Bocadillo. I'm saying it correct? Bocadillo. Bocadillo. Meron siyang texture na parang ang pangalan nito. Parang croissant. Ganun yung texture niya. So yung nasa gitna niya guys, jam yan. Parang guava jam ata. Okay. Oh, thank you. Guys, ito yung parang eskwelahan ng mga bata dito. So, syempre, tong community na to, tinayo na tinayo. Hindi na naisip na, ay, wala pa tayong nagawa para sa mga bata. So, ito yung itinayo nila para sa bata. So, yung mga estudyante dito, mga nasa 8 to 14 years old. So, guys, actually, sa mga malapit lang dito sa America or South America, ganyan, pwede kayo magpadala din ng donation. Actually, malaking tulong to para sa kanila. Kasi wala silang mga libro. Ito yung mga libro lang nila, guys. So ito yung mga libro nila. Tapos, ito yung mga drawings nila na ginagawa nilang parang entertainment. Tapos, dito sa parang maliit na TV, ayan yung ginagawa nila na parang TV. Pero, nagsha-shadow play lang sila sa likod. So, binilagyan lang nila ng flashlight, tapos ganun. Tapos, in 2 months actually is the graduation of the kids here. So, hindi ko sure kung makikita ko pa yun or ano. Pero, they are all happy actually right now dito. Kasi parang, itong project na ito, isa to sa mga step na ginagawa nila para matulungan nila yung mga bata na mailayo din sa bisyo. Kasi di ba para instead na magpalaboy-laboy sila sa kalsada, mag-ikot-ikot, matuto sila ng mga droga or gumawa ng masamang bagay, yung mga, sila mismo, di ba? Sila mga tatay dito, sila yung gumagawa ng paraan para magabayan nila yung mga anak nila sa tamang direksyon. And guys, tandaan nyo, education talaga is the key to success. Totoo naman talaga yon. Cliché man siyang pakinggan, pero totoo. Kung galing din ako sa mahirap na pamilya, mahirap pa rin naman kami. And through education, napadpad ako at na-experience ko lahat ng ito. Hindi ko sasabing education is everything, but we're learning everything in life. But especially for the people here, sa sitwasyon nila, napakalaking tulong na ito, guys, para mas maprotektahan pa sila at mag-guide sila sa paglaki nila.
So inuulit ko kung meron kayong gustong ipadala ng donation, just message me and gagawa tayo ng paraan para maipadala yan papunta dito. Ito meron silang TV, whiteboard, yung kanilang sound system. Meron silang lutuan actually dito. Ayan, meron silang world map. Pinakita ko sa kanila, andito tayo, andito sila, sobrang layo, grabe. Yung monitor. Can see the cable car over there? Uh-huh. Oh yeah, I can see it now. Kung tutuusin, parehong mahirap na bansa ang Pilipinas at ang Colombia. Kung GDP o GNP pa per capita o ekonomiya pa ang pag-uusapan, mas mahirap pa rin na bansa ang Pilipinas kesa sa Colombia. Itinuturing ng World Bank ang Colombia na middle upper income country, habang ang Pilipinas naman ay isang lower middle income country. Ganun pa man, ang parehong bansa ay may ginagawang hakbang para labanan ng kahirapan. Kung sa Pilipinas ay merong conditional cash transfer program na tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, sa Colombia naman ay may tinatawag silang Familias en Acción. There's no nearby hospital. There is. Like 15 minutes. Ah, okay, 15 minutes. Oh, it's okay. It's like a health center. Clinic? Ah, okay. Okay. Million. Actually, parang sila ay tayo din naman. Yung parang pag naglalakad kami, sabi namin, Buenos dias. Buenos dias, yun naman sila. Good morning. Sa ating alam, good morning. Ganun tayo. Ng umaga po. Ganun. Para sa akin, ang video na to ay hindi lang basta isang vlog. Isa itong dokumentaryo ng pagbibigay linaw at diin sa isyu ng kahirapan sa Colombia. Dahil sa nangyaring masama sa akin dito, inaakala ng lahat na mas mahirap ang bansa ang Colombia kaysa sa Pilipinas. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, ang kapahamakan ay wala sa lugar. Patuloy pa rin ako maglalakbay, tutuklasin at dilibutin ng mundo. Marami pang pagsubok ang aking dadaanin, pero patuloy ko pa rin itong haharapin. Konting sinag lang ng pag-asa ang aking pinangahawakan. At sapat na ito sa ngayon para pagpatuloy ang paglalakbay sa landas ng aking buhay. Itong park na to ba, mga 2 buwan pa lang to nagagawa. Ang ganda, no? Tapos itong mga bahay na to, ngayon ilan pa lang merong graffiti pero lahat yan. Balutan yan soon ng mga graffiti. Itas natin guys yung paano yung pamumuhay nila dito. Lahat naman tayo, tulad nila, is isa lang ang pangarap, magkaroon ng bahay na matutuluyan. Kaya naman kahit mahirap at challenging, susubukan pa rin ng marami sa kanila na buuhin yung pangarap nilang tahanan.